unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ug una pa na gasugod, gianunsyo na ni VP Sara nga dili siya motambong sa unang adlaw sa husay. Para sa mga detalye, makaistorya nato live gikan sa Senado si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, good afternoon kanimo. Ano bang kwento kung paano itinalagang presiding officer si Senator Cheese sa impeachment trial? Yes, Chiki, no, hindi nga dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial ngayon dito sa Senado kaugnayan ng pagsisimula nito no ng tinatawag nga na umano'y trial of the century, no. Chiki, doon sa tanong kung paano nga ba naging presiding officer si Senator Chis Escudero ay pinagbotohan niya no at pinag-usapan mismo doon sa plenaryo. Nauna kasi na ini-argue no ni Senator Pia Cayetano na wala umano na itinatakda daw ng framers ng 1987 Constitution na ang Senate President ang magpe-preside sa mga impeachment trial ng ating nahahawakan ng Senado. Pero ayun no, later on nalinaw naman na hindi daw yan malinaw kung Senate President mismo ang dapat na mag-preside doon no, hindi daw yan malinaw sa rules no, except kapag ang Pangulo ang sasailalim sa impeachment trial. Pero kabukod dyan, Chiki, no, ay sinabi nga ni Attorney Powa na hindi personal na pasisipot si Vice President Sara Duterte. Pero kabukod dyan, tinatawag kasi siya ng impeachment court. No? Ani Powa, hindi umiiwas sa responsibilidad si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment. Handa raw itong humarap, pero hindi pa binanggit kung ano ang posibleng maging dahilan niyan. Depende raw yan sa magiging takbo ng paglilitis. Nilinaw din ni Powa, Chiki, na ang kanilang pagtutol sa hiling na prosekusyon na payagang makapagtanong sa witness sa mga private prosecutors. Nakalagay daw kasi sa Senate Rules on Impeachment na isang counsel lamang ang pwedeng mag-examine kada testigo para maging maayos ang paglilitis. Pero igagalang nila kung ano man ang magiging desisyon ng impeachment court. 30 araw, Chiki, ang hiniling na trial days ng depensa para ilatag ang kanilang mga argumento at mga testigo na hindi bababa sa 90 ang bilang ng mga testigo. Ayan ay para sagutin ang umano'y alegasyon ng maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng DepEd at OVP na nagkakahalaga ng 612 billion pesos at ang hindi idineklarang mga yaman umano ni Duterte, ang panunuhol sa ilong opisyal at ang umano'y pagtatangka o assassination plot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna rin tinawag ng kampo ng bise na isa umunong fishing expedition ang reklamo laban kay Duterte. Pero iginit din ito na may bad faith at fundamentally flawed umano ang proseso nito, bagay na itinanggi ng prosekusyon. Chiki. Oo, Arles, na pag-usapan ba o papag-usapan ba itong bilang ng boto na kailangan for conviction? Kasi sa ngayon, kulang yung mga senador. Wala si Senator Jingo Estrada, wala si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa. Yes, Chicken, no? 21 na lang yung natitira na present na senador na humarap dito ngayon no, sa pagsisimula ng impeachment trial. Pero ayon kay presiding officer ng impeachment trial na si Senator Chis Escudero ay kailangan pa rin 16 na boto o 2/3 ang kinakailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. No? At kung hindi nga yan marireach yung threshold, no, posible ngang ma-acquit si Vice President Sara Duterte. No? Ayan daw ay pag-reaffirm sa interpretasyon ng ating konstitusyon no kung saan nga itinatakda na kailangan 2/3 ang maging boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Okay, so 16 pa rin. Pero na-set na ba ang rules, Arles, dun sa botohan? For example, kasi nakakalito din eh. Kasi articles of impeachment, ipipresenta daw bawat article of impeachment saka magbobotohan. Pero meron din nagsasabi, pwede nang hindi i-present yung ibang articles of impeachment kung sa tingin nila ay talagang matibay na yung ebidensya. For 1 or 2 articles, baka pagbobotohan na. Ano yung nakasaad sa rules o ano yung napag-usapan today? Actually, Chiki, no, bago pa magbigay ng opening statement ang prosekusyon ay hiniling na sana ni lead prosecutor na si Congresswoman Gerbel Luistro na kung maaari ay basahin isa-isa ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi yan napagbigyan ng impeachment court at kabukod dyan yung hilingan nito no, na maboto naman ng bawat impeachment articles no, doon siya pinayagan dahil yun naman daw talaga yung sistema. No? So kung may 4
lahat na articles of impeachment kay VP Sara, yung nabanggit natin kanina, yung misuse ng confidential and intelligence fund, yung assassination plot, maging yung sinasabi nga na panunuhol, at maging yung umano'y hindi dineklarang yaman, no? Magkakaiba pa rin yan na pagbobotohan. Pero kailangan matapos muna yung presentasyon ng bawat articles of impeachment. No? Kaya kailangan magpatuloy pa rin ito at least sa base sa naging takbo ng pagbubukas ng impeachment court dito sa Senado ngayon. Malinaw na malinaw. Maraming salamat sa iyo. Daghang salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos, live gikan sa Senado. Sa Cebu City, gitutukan og maayo sa mga Cebuano ang live viewing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atong makaistorya, bahin ana si One News correspondent Dale Israel. Dale, mayong hapon nimo. Unsa man kadaghan ang mga taong nananaw karon dinha? Maayong hapon, Chiki Gipay. Gayon ganina o karon lang ang public viewing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dinhi sa UP Cebu Arts and Sciences Hall nga giorganisa sa Bayan Central Visayas. Tumong sa mga aktibidad ang pagpasabot sa publiko sa nagpadayon nga impeachment proceeding sa Senado o pagdasig sa mga katawhan nga tan-awon ang tibuok proseso. Apan mabantayan dire nga dili ingon ana kadaghan ang mitambong sa public viewing sa paglibot nato dinhi sa Cebu City, Chiki. Daghan sa atong mga nakaistorya amingon nga wala sila hibalo nga adunay gipahigayong impeachment trial batok sa Vice Presidente. Uban pa gani nagtuo nga ang pulo nga impeachment may kalabot sa posibleng pagdagan ni Duterte sa umaabot nga eleksyon ug dili usa ka constitutional nga proseso. Paminaw nato ang gisulti sa usa sa atong nakaistorya. Dahan na nga itaburong na ipatay, na ipang-repar. Yan gusto ni mamawa na. Tapos sa una lagi nga, mabalik to ba? Hindi ko na biya na sa una, na-implement pa na biya. Sumala sa Bayan Central Visayas, lig-on ang mga ebidensyang gipresentar sa mga prosecutors sa impeachment case. Giingon nila nga ang proseso ang ngayong moabot sa pagkakumbikto o pagtangtang sa Vice President kung mapamatud-an nga doon na siya gibuhat nga dautan. Apan giangkon usab sa grupo nga dili sila bug-os nga nagsalig sa posibleng resulta sa impeachment tungod kay alang kanila usa kini ka prosesong dako ang impluwensya sa politika. Paminaw nato ang pahayag ni Bayan Central Visayas Chairperson Jaime Paglinawan. Kabayan, magyawag na mo ang mga katawhan, ang mga grupo, mga individual, kinahanglan taani nga mulihok, kinahanglan taani nga muhimo og sawa sa kadalanan kay dili ta gusto no, nga maakwit ang Vice Presidente based sa paglustay niya, based sa pagwaldas, based sa giingon itong kurakot niya o Samtang nagpadayon ang impeachment trial, naglaom ang og nag-organisa ang mas daghan pang lumulupyo dinhi sa Cebu ang mahinungdanon og aktibong musubay sa maabot nga pagdungog sa maong kaso. Ikan dinhi sa Cebu City, balik kanimo, Chiki. Daghan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unsa man gyud di ay ang proseso sa impeachment nga gihimo karon batok kang Vice President Sara Duterte. 5 ra ka klase sa mga opisyal ang pwedeng ma-impeach sumala sa Article 11 Section 2 sa 1987 Constitution. Apilaan na ang presidente, mga miyembro sa Korte Suprema, miyembro sa Constitutional Commissions, ang ombudsman, ug ang vice-presidente nga mao karoy posisyon ni Sara Duterte. Mauni ang unom ka mga grounds for impeachment. Halos tanan ana gi-file karon batok sa bise. Una, ang misuse and misappropriation of confidential funds nga masulod sa graft and corruption, betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution. Mauni ang gireklamong paggastos daw sa bise sa sobra 600 million pesos gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President ug atong nagsilbi pa siyang secretary sa Department of Education. Ang Article 2 sad, mauna ang unexplained wealth, false state of assets, liabilities, and net worth ug continued business interest nga sakop gihapon sa graft and corruption. Ang Article 3, lain sa ding nga kasong graft and corruption. Mao ni ang bribery and corruption sa dihang siya pa ang Secretary sa Department of Education. Ug ang Article 4, nga gitawag nga pinakabug-at sa tanan, assassination plot, grave threats ug inciting to sedition. Apil na ana ang paghulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug former House Speaker Martin Romualdez. Ang posibleng resulta ning impeachment trial kung mapamatud-an nga nagbuhat aning mga kalapasan si VP Sara,
matangtang siya sa pwesto ug disqualified na siya sa pagdagan sa bisan unsang posisyon sa public office. Naay 10 steps ning impeachment trial process. Sa pagkakaron, naata sa step 6. Ug basin, maabtan pa ni og pila ka bulan hangtod sa step 10 nga mogawas na ang judgment kung acquittal ba o conviction. Sa upat ka artikulo na ay total of 62 trial dates nga buhaton ang Senate Impeachment Court. Base sa rules sa korte, mutambong man o dili ang base sa husay, padayon ang trial. Gilabtika ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro si Senator Robin Hood Padilla bahin sa panawagan sa senador nga dili dapat balat sibuyas ang mga opisyal sa gobyerno. Ang ingon ni Castro, mas maayo pa kuno nga mao ang isulti ni Padilla sa iyang kaugalingon. Wala man daw siya ni reklamo. Dili parehas sa uban nga nag-alboroto dayon nga nataasan raman og tingog sa iyang mga kauban, mao daw to ang tinuod nga balat sibuyas. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alburuto. Yan po ang totoong balat sibuyas. Kung atong mahinumduman mga bay, nasuko si Padilla kang Senator Kiko Pangilinan atong nitaas ang tingog niya sa ilang diskurso sa Senado. Ang ingon ni Castro, dili man daw bahin sa sobrang pagkasensitibo niya ang isyu, kundi ang pagkawalay batasan sa ubang mga Pilipino nga rallyista sa Canada nga naghulga sa iyang kinabuhi samtang nagprotesta sa Vancouver. Senador Rodante Marcoleta naa na karon sa kustudiya sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Humani nga ni gawas ang arrest warrant ug whole departure order sa Sandigan Bayan 3rd Division na may kalabutan ni sa iyang kasong plunder. Sa wala pa napagawa sa Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant, ganina nag-file og motion to quash ang kampo ni Marcoleta aron unta ipabasura ang kaso. Personal pod nga niadto si Marcoleta para ma-discuss ang maong motion. Gihangyo sa defensive team or defense team sa senador nga unahon og sulbad o i-resolve ang ilang motion to quash ay pa magpagawas og arrest warrant. Usa pa, mutambong pa daw si Marcoleta sa trial ni Vice President Sara Duterte. Pero wala ni sugot ang korte ana kay doon na may desisyon ni adto pang Biyernes nga ipadakop og isyuhan og whole departure order si Marcoleta. Nag-atubang og kasong plunder si Marcoleta bahin sa alegasyong 75 million pesos na campaign donations na iyang nadawat ni adtong 2025 midterm elections nga wala niya gideklarar sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ug Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Pasado alas 11 ganinang buntag, niabot si Marcoleta sa Camp Crame para sa iyang pag-surrender. Dalhon siya unya sa New Quezon City Jail aron didto prisuhon. Pero si Philippine National Police o PNP Chief Jose Melencio Nartates ni klaro nga giaresto si Marcoleta o dili ang giingon sa abogado sa senador nga ni-surrender siya. Warrant of arrest has been effected. He is arrested. Sa pinakaunang higayon na anay supply ang Cebu Provincial Government og anti-venom drug para maggamit kung naay mapaakan og halas o bitin. Ang ingon ni Capital Public Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan naabot na ang Taradoc, usa ni ka polyvalent anti-venom nga gamiton para sa pagtambal sa mga mapaakan og king cobra, Philippine cobra ug Samar cobra. Dako daw kaayo ni og matabang panahon sa emergencies kung naay mapaakan og halas o bitin sa probinsya. Ang ingon ni Catalan, ang mga insidente bahin sa mga taong nangapaakan og halas wala kaayo mahatagi og atensyon nga usa ka public health concern. Labi na sa mga lisod maabot nga mga komunidad nga walay access aning maong anti-venom drug. Kaning libreng anti-venom nahatod na adtong July 3 ug andam ng gamiton karong simanaha sa Cebu Provincial Hospitals sa Balamban, Bogo, Danao ug Karkar. Plano sa Kapitolyo nga tanang 12 o 12 ka provincial hospitals sa Cebu ang butangan aning anti-venom drug.
Dunay good news nga dala si Presidente Bongbong Marcos gikan sa iyang official visit kang Prime Minister Mark Carney. Nakasecure ang Pilipinas og $2.5 billion o halos 154 billion pesos nga investment commitments. Gikan daw ni sa negosasyon sa Canadian partners sa mining, energy, services ug information technology and business process management o IT-BPM. Ang ingon ni PBBM, gipalig-on ang kooperasyon sa duha ka nasod human sa iyang pakigmeeting kang Carney, Canadian government officials ug business leaders bahin sa security, trade, energy technology ug investment. Unya mga bay, giangkon sad ni PBBM nga wala pa nahuman ang kampanya sa iyang administrasyon batok sa korupsyon. I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. Ang ingon pa niya, giila sa una nga administrasyon ang problema sa pagpatuman sa ubang flood control projects pero wala man daw na panubag bahin ani. Bisan pa man sa mga pangbatikos sa iyang mga kritiko, niingon si PBBM nga siya mismo ang nag-expose sa mga isyu sa korupsyon sa iyang State of the Nation address ug siya daw pod ang nanguna sa mga lakang aron marespondehan ni. Patay ang usa ka babaye human siya gipusil sa iyang bana. Pagkahuman sila naglalis diha sa Davao City. Ang suspect padayon pang gipangita sa mga pulis. Para sa kompletong detalye ana, mobalita si News 5 correspondent Bril Montalvo. Nakuhaan og video ang nahitabong pagpamusil sa usa ka lalaking nakamotor nga nagsulob og puting helmet sa barangay Ubalde, Davao City pasado alas 7 sa gabi niadtong Domingo. Human sa insidente, daling ni Ikyas ang gunman. Taod-taod natumba ang usa ka babae nga gialalayan na sa mga residente. Ni Chabaw sab og hilak ang duha ka batang babae nga pulos mga anak sa biktima pagkakita sa nahitabo sa ilang inahan. Daling gisakay og stretcher ang biktima og gisulod sa ambulansya. Gidala siya sa ospital pero namatay kadugayan tungod sa igo sa bala sa iyang ulo ug dughan. Ang babaeng bayaw sa biktima nakuhaan sab og video nga paspas midagan samtang nagkadugo padung mosakay og tricycle. Nakadagan kini human siya napusilan sab sa suspect sa iyang tiyan ug braso. Gidala siya sa ospital ug anaa karon sa luwas nga kahimtang. Dito sa bahaging ito, sa likod ng eskwelahan, nakapwesto ang dalawang babae habang nagtitinda ng kanilang mga panindang prutas. Habang ang suspect doon sa kabilang linya ng kalsada nakapwesto at doon na niya pinagbabaril ang mga biktima. Sa investigasyon sa pulis, target daw sa suspect ang namatay nga babae nga asawa diya sa suspect ug nadamay lang ang bayaw. Ayhan ay tabo ang krimen, nag-away daw ang suspect ug ang iyang asawa ug niresulta sa pagpamusil. Accordingly, selos ang pinag-uugatan. And then, nakuha din natin ng, na mayroong pending case na bawsi ito nga suspect against, nag-file yung victim sa kanya. Nakuha sa crime scene ang mga basyo sa bala. Giklaro sab sa pulis nga isolated case lang ang nahitabo. Hangtod karon padayon pang ginapangita sa mga pulis ang suspect. Posible siyang mag-atubang og kasong parricide o frustrated murder. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Move on dayon ang Gilas Pilipinas para atubangon ang undefeated team nga Australia Boomers human sa ilang heartbreaking loss kontra sa New Zealand sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Target sa Gilas nga mobaws o moresbak human sila matambakan sa Boomers atong nagkaatubang sila sa usa ka game diri sa Pilipinas. Pero extra challenge sa Team Pilipinas ang absence ni naturalized player Justin Brownlee sa sunod nila nga game tungod sa injury. Nag-expect sad sila nga mag-step up ang mas bata pa nila nga players nga silang Kelvin Kiambao, Juan Gomez Deliano ug Carl Tamayo. Makatan-aw mo sa game aning Gilas Pilipinas for free sa One Sports YouTube channel unyang alas 6:30. Emotional but still not satisfied. Mauna ang gibati ni Alex pagpildi niya kang world number 3 Iga Swiatek sa third round sa Wimbledon.
ug unyang gabi makatubang na sad niya ang Italian player nga si Jasmine Paolini para sa round of 16. Katapusang nagkaatubang ang duha adto lang Pebrero sa Dubai Duty Free Tennis Championships. Daog ato si Alex 2-1. Full swing na ron ang hype train para kang Alex human iyang gipildi si Swiatek adtong Sabado sulod sa 2 hard-fought sets. Matanaw niyang alas 8:30 sa gabi ang duwa ni Alex sa Signal TV, channels 274 ug 275 sa SPO TV. Good luck, Alex! Mga bay, i-follow mi sa TikTok sa One Balita Bay, sayon ra kaayo na. O maura sa naron, magkuyog na sa taugma para sa usa na pod kapaspas nga pagbalita. Ako si Chicky Verhel, para nini mo bay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.